Gandang gabi. Good evening, everyone. Okay. Evening po. Kumusta na po kayo? Kayo naman po. Kumusta ang ating kapatid? So, tayo ngayon ay 19, ano? Mayroon ba tayong, sorry, ngayon lang ako nakapasok at medyo nabisi rin. Parang wala nang katapusan ang kabisihan sa ibabaw ng mundong ito. So, ngayon ako nakapasok. Nagkaroon ba tayo ng klase ng ano? Yung first at saka yung second class? First class na po, Doc. Okay. So, first class lang. Opo. Okay. Sige po. So, tayo mag simula ngayon, pero bago tayo magsimula, ang ating klase ay Family Nutrition and Meal Management. Ito ay para sa master's program ng Phytoscience sa sa ating program dito sa lifestyle medicine, ano po. Okay. So, mayroon ba sa inyo ang gustong mag-pray bago tayo mag-start? Anybody would like to volunteer to pray? Po, Doc, ako na po. Sige po. Sige, Ma'am Bernardo, please. Father God in heaven, we praise your name, glorify your name. Thank you so much, oh God, for this beautiful opportunity once again that you give to us, that we will have this class, oh God, emphasize, God, that will yes. That will be taught by our professor, oh God, Doc Chun de la Torre. Lord, may you guide us and give us wisdom and knowledge that comes from above. May the Holy Spirit, oh God, be with us and fill us, oh God. Lord, may we learn a lot, oh God, and may our hearts and mind be always focused on you, oh God. And assure, oh God, always your divine spirit, oh God. We thank you so much and we ask everything in the name of Jesus. Amen. Okay. Thank you, Ma'am. Ma'am Adorable. Ganda ng inyong pangalan, Ma'am, no? Adorable. Adorable Bernardo. Okay. Thank you po. Okay. So, kagaya ng aking ako'y mag-share muna ng aking screen. Kagaya ng aking sinabi po kanina, our class is, inyo na pong nakikita aking screen, mga kapatid. Okay. So, Yes our po. class is, gumawa ako ng course sa syllabus. At itong ating course syllabus, ganito ang itsura. So, pagka inyo ito nakita, ganito ang ating setup, ano po. So, Logos Institute of Missions and Biblical Studies. Mas maganda kung mayroong ganito para at least mayroon tayong talagang guidance, ano ho. So, itong ating program ay from the School of Lifestyle Medicine. It sounds very great, no? Very big. Pero itong ating direction talaga, according to the vision at saka yung desire ng ating founder, si Doc Ray Litran. Our program is in the Master of Phytoscience. And our course is entitled Family Nutrition and Meal Management. Actually, this is the third, if I guess it right, the third in a row where we discuss about nutrition science. During the first semester that we're together, we discussed about the basis, the foundation of nutrition science, ano po. And then during the second semester,
that we were together, we talk about more on the public aspects or perspective of nutrition science, more on public health nutrition. Now, actually, we're not able to go through with all the topics that we're supposed to discuss on that particular subject in public health nutrition as a public or community perspective of nutrition science. But anyway, we'll try to incorporate what we missed, okay, in that course in what we're going to study during this semester. Okay, so it is all about family nutrition and meal management. So this is from February until May. Right now, we're in the middle of February. Okay, kalagitnaan na po tayo. I am still working and trying to refine this course syllabus because this will be the basis. Ano po? Ito yung ating basis. Pagka natapos na po ito, atin na lamang itong babalikan for the next batch of students that will be working on towards their program in Masters of Phytoscience. Meron ako ditong ilang mga modalities at saka methodologies, mga kapatid, na gusto kong i-insert ano po o introduce sa inyo dahil sa ating sitwasyon ko minsan. Just like, anyway, I'll go to that one later. So, this is from February to May. And our program, actually, the place is Zoom. But aside from the Zoom, let me incorporate, as I have discussed a while ago, let me add an online, okay, online, other online components, okay? Other online components or platforms in our study where I'll be sharing to you later on, okay? So yours truly, your facilitator, okay? And this is my email address. If you'd like to, I actually put up an email address only for this program, okay? For the Logos studies that we have. If you want to communicate to me directly, then pwede kayo mga kapatid na mag-communicate sa akin through this email. Mas maganda kasi yung email dahil sa nandyan parati yon. Now, this is also my phone number. You can message me. Actually, if you are my friend, then pwede kayong tumawag, but I would suggest message lang muna, mga kapatid, ano po, para more or less aking mahabasa yan in the course of time. Now, this is our course description that I have mentioned during our first session, and the objectives as well are the following, okay? So, mayroon tayong 7. Now, the course major study topics are the following. When we discuss, pagka ating pinag-uusapan, mga kapatid, when we discuss about, ako'y medyo napapalahanan ng aking asawa, ano po. Aking na ala-ala, okay, what I mean is that I am reminded of something when we discuss about family nutrition and meal management. Hindi lahat ng ating approach ay pupwede sa lahat ng tao. Inyo po and anybody could explain along that line? Kumbaga po, pagka tayo nag-aaral tungkol sa nutrisyon, mga kapatid, okay, or class, at higit sa lahat, ang ating pinag-uusapan ay nutrition. Paano natin pakakainin ang ating pamilya, di ba? Okay? Paano natin ma-achieve yung goal ng nutrition, which is to feel good, to look good, and to move better, mga kapatid. Kasi yun ang goal, complete state of the physical, the mental, the social, at saka yung spiritual aspects ng ating pagkatao. Right? Bakit nabanggit ko sa inyo, bakit nasabi ko po na hindi lahat ng ating approach
O yung isang approach, hindi po pwede na ito magagamit natin sa lahat ng klase ng tao. Anybody who would like to put up his mind, pwedeng mag-share ng kanyang o makasagot ng aking tanong na ito? Hello? Okay. O Hello, kayong Doc. makina ha? May Ah, kanya-kanyang needs ang bawat tao, Doc, sa kanyang health needs. okay. So, hindi po pwede yung isang vitamins o isang pagkain doon sa isang tao na may allergy. Parang ganon. Ayan. Okay, so ibig sabihin doon, ang tao hindi pare-parehas. Okay? Thank you, Ma'am Leah, for that comment. Okay? Any other else, mga kapatid ko? Bakit ang isang approach ay hindi po pwede sa isang o sa lahat ng tao? Pagka hindi pa kayo makasagot, tutukain na kayo sa mukha nitong ating itong aking screen. Ha? Ano po kasi, Doc, meron po kasi naman na yung may allergy sa ganon, di po ba? Yung pagkain na yun, like halimbawa po yung munggo, hindi iba, hindi ano sa kanila, or yung may mga medyo iba po, yung halimbawa medyo matamis, ganon, ay hindi naman obra dun sa medyo may sakit pala siya, ganon, diabetic, ganon. Kailangan lang po doon sa isang ano, yung halimbawa po, mangoes, half lang pala yun. Kailangan sa kanya, hindi po pwede yung buong mango. Ganun po. Ah, or marami pong hindi, Pwedeng tayo. ibigay nyo sa akin yung kalahati pagka mangga kasi paborito ko yung mangga. Okay. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, okay, gusto kong magtanong para mayroon tayong interaction dahil sa ano, ah, everybody must be present sa ating klase ngayon. Okay? Hello, Doc. Ah, okay? Hello po. Ah, sino po 'yon? Doc Radja po. Sige, Doc. Doc Ray. Okay. Ano nga Bakit pala po? yung question? Ah, bakit pagdating sa family nutrition, bakit yung isang approach ay hindi po pwede sa lahat ng sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon? Ah, parang ako yan, Doc eh. No? Bakit Kasi po? simula noon, marami na akong na-try na yung mga binibinta na mga products. Opo. Tapos marami na mga nagtitestimony na epektibo sa kanila. Pero sa akin, hindi naman umi-epekto eh. Okay. Okay. Tama Parang no. sa kanila, epektibo, pero sa akin hindi epektibo. Siguro, katulad ng kay Doc Laeg. Nandiyan ba si Doc Laeg? Doc Laeg, Hello. nandiyan si Doc Laeg. Wala, Marami, no? marami tayong mga expert dito, Doc? Mga Doc Laeg. Doc Oh, Lae, are you around? Wala, wala. si Doc Okay. Laeg, meron siyang formulation na yung yung detoxification. Ano ba, Oh, detoxification bang tawag doon? pang-detox. Papan-detox na talagang tatai ka ng tatai ng marami. Oh, parang colon cleansing, O Colon detox. cleansing doon sa Yeah. colon eh. No, Opo. ah, oh, mag, Pero, babawas pala sa Tagalog, no? oh, Iba sa Bisaya eh. uh, Magbabawas pa ng marami. uh, Tapos talagang sabi pa nga niya ay may makikita ka talaga na parang yung ah, yung medyo talagang matagal na ba na hindi na ilabas, may lalabas talaga. uh, Dami yeah. niyang pasyente, no, kasi iyan ang pinagkakakitaan niya eh, no? Yung detox. Yeah. Epektibo naman, no?
daming nag-ano na, kaya nga dami siyang pasyente eh. Pero sa akin eh, wala naman talaga may lumabas eh, Oh. no? Ah, sabi niya, ano, tatluhin sa isang araw yung ano, eh wala pa rin. Sabi niya, Lumabas. iba siguro yung katawan mo. Yan ang na-observe ko eh. Yung ano, hindi ako nagre-respond doon sa mga natural na mga ano, na mga, yan ang problema ko eh. Pero pag synthetic drugs, Nag madali mag-response yung katawan ko. Yun ang oh, problema ko. okay. Si Ma'am Leia naman, So pag so synthetic, pag pagdating doc synthetic sa si Ma'am ano, Leia ay ano din, hindi rin siya nagre-respond sa mga synthetic na oh, mga ano, gamot. oh, So kasi ano eh, nag-ano din si Ma'am Leia ay oh, nag sa Bisaya pa, manghupong, ano, nag-ano okay. siya eh. So parang gano'n lang siguro ang pagkain, no? Iba-iba siguro ang response ng katawan, no? Okay. Sa tao, iba-iba siguro ang response ng mga, anong tawag nito, ng katawan natin sa iba-ibang pagkain, no? Yun ang mapapakinggan namin Okay. siguro sa iyo ngayon, ah. Salamat, Doc. Salamat. Ah, kanina sabi ko po na ano, anyway, dito sa ating ano, sa ating syllabus mga kapatid, inyo makita dito yung course major study topics. Inyo bang nakikita po? Yes po. Okay. Dito mayroong letter A at saka mayroong letter B. Yung letter A, ito yung urban approach. Ito yung approach para doon sa nakatira sa syudad. Ano ho? Kumbaga yung mga urban population, yung mga ano to, yung uh, yun na yun, di ba? Sa mga cities. Now, yun namang letter B mga kapatid ko, ito yung approach para doon sa mga rural. Yan. Meron akong, nung ako naghahanap, Doc Ray, ng mga references para at least hindi na kayo mahihirapan. Mayroon kayong mabasa, mayroon tayong makita. Nakita ko doon itong FAO, Food and Agriculture Organization ng United Nations. Mayroon silang isang guide na ang guide, sabi ko, wow, ganda nito ah. Kaso lamang, medyo outdated na, 2004. By the way, yun namang pagkain natin, yung mga guidelines natin mga kapatid, ito'y matagal na din siya. Pero the title of the book is Family Nutrition Guide. Ano po? Mismo ang UN, ang ano to, ang United Nations uh, office ang siyang nag-produce nito at kanilang pinuntahan yung mga rural na mga lugar. Kagaya ng sa India, kagaya ng sa Africa, kagaya sa Bangladesh. At itong 11 na mga topics dito, are you following mga kapatid ko? Letter B ha, rural approach, uh, rural population. Itong 11 na mga topics, ito yung laman ng ano ng reference guide, family nutrition guide na nandito ngayon, no? Na aking kumbaga po na-retrieve ko at pagkatapos I will make this available sa ating klase. Okay? So, nakalagay dito po reference tapos sa ibaba mga kapatid, retrieve from at ito yung ano, ito yung site sa internet na ating makuha, ating makita po ito. Okay? So, mayroong approach para sa mga rural. In fact, ako ay mayroong series ng mga lectures na galing sa New Start, no? Itong New Start na galing sa Lumalinda. Bagay yung mga estudyante ang nagbigay sa akin mismo ng mga series na mga lectures na ito ay isang Amerikano na estudyante na kasama noon sa Wonders of the Past kung medyo nakakita kayo o inyo silang na-meet. Pero they go around the Philippines mga kapatid. Noong mga panahon na yon, ako ay nandoon sa Santiago City sa Isabela at doon sa city mismo, nagkandak sila ng halos mga 3 weeks na evangelistic program. At ang focus ng kanilang speaker is more on ano ba ito? Yun bang
Yun bang mga paghuhukay, no, doon sa Promised Land? Ano yung particular na archaeological pala? Archaeological mga developments, ano po, mga kapatid, yun ang kanyang focus ng kanyang pag-aaral. Now, one of the members ng team, nag-aaral sa Loma Linda, then naging kaibigan ko, at nung malaman niya na ako'y health educator sa hospital, binigyan niya ako ng series na mga lectures. Only to find out na yung New Start na yun, mayroong dalawang set ng lectures. Isang pang rural or pang barangay, pang baryo, di ba? At yung isang pang urban o pang syudad. Kasi iba ang need ng mga tao na nakatira sa rural na mga lugar, sa mga underdeveloped, no, or developing na mga lugar, mga kapatid. No, tigit yun. Kumbaga iba ang kanilang mga need, iba ang kanilang mga lifestyle din. Pero yung mga taong nasa syudad, okay? Iba din ang kanilang lifestyle. Iba ang kanilang mga needs, mga kapatid. Kaya bilang mga chaplain, ano po, at bilang mga health coach o mga health educators o mga health promoters, bahagi ng ating calling yan. Kagaya ng calling ng ating Panginoon, nung siya ay naglingkod, siya ay nagtuturo sa mga tao about the kingdom of heaven. But at the same time, ang ating Panginoon, siya ay nagkapagaling ng may sakit. No? So, ganoon din ang approach na ating kinokopya, ating dihadala. Naalala ko din, mga kapatid ko, nung ako'y nag-aaral pa ng aking bachelor's program ng theology sa Mountain View College. Yun yung mga panahon, transition ng panahon, na yung mga Amerikano na mga health educators nagtuturo doon sa MVC. Kaya when I graduated from my theology, mga kapatid ko, sa Mountain View, way back 1983, yun yung year na ako nagtapos. Uh, at the same time, mayroon akong lahat na nag-graduate nung panahon na yon, maliban sa aming mga courses, mga subjects sa theology, mayroon kaming halos mga 80 na mga units. Just imagine kung gaano kadami yun, mga kapatid. No, 80 na mga units sa public health na perspective o program. So, ganun ang siyang sistema dito. Okay? So dito sa ating pag-aaral ngayon ng family nutrition and meal management, ganun din ang nais kong ating itatakel, no? Ating tingnan, ano po? Mayroon akong ibibigay sa inyo na mga references, ano po, mga lectures. Bahala na kayong gumawa ng PowerPoint kasi ito ay PDF ang format nito, mga kapatid. According kung anong inyong kailangan, then you can make your own, ano po. Pero kung gusto ninyong medyo mas shortcut, mas madali, kung minsan mayroong mga available, just go to the internet, type lang nyo, halimbawa, getting enough food. Itong number 2 na topic natin sa rural approach ng family nutrition, mga kapatid ko. You can go to the internet, tapos type niyo yung getting enough food, o di kayo food security. Minsan, maghahanap kayo ng tama na title doon kasi baka wala yung getting enough food, but maybe sufficient food or food security, mayroong ganung mga topic. Then at the end ng title na yon, inyong lagyan and the PowerPoint presentations. At malimit, most often, mga kapatid, mayroong available na mga PowerPoint presentations na hindi na kinakailangan na kayo gumawa. But I would suggest, pagka tayo mga bata-bata pa, at talagang kayo ay towards talagang focus kayo pagdating sa pagle-lecture, ano po, at pagpo-promote ng kalusugan, family nutrition, I mean to say, sa inyong mga lugar, that you make your own PowerPoint presentation. Huwag yung basta hingi ng hingi lang. Well, maganda yung mayroong available na, pero yung inyong sariling ginagawa, kahit medyo matagal kayong gumawa, pero pagka nasanay na kayo, madali lang yun, mas maganda po yun. Mas mag-enjoy kayo kasi alam ninyo ang inyong ginawa at mas madali niyong ma-discuss yun kaysa yung hindi kayo mismo gumawa. Okay? So, ito yung mga topics, mga kapatid ko.
why we need to eat well sa rural na approach. Ano po? Getting enough food, number 2. Number 3, making good family meals. Number 4, keeping food safe and clean. Topic number 5, food and care for the women. Topic 6, feeding babies below 6 months old. Topic 7, feeding young children over 6 months old, mga kapatid. Tapos topic number 8, feeding school children and youths, feeding men and old people, feeding sick people, and preventing, yung pinaka-final na topic dito, preventing and managing malnutrition. So, ito yung 11 na mga topics na nais kong inyong makita, and on your own, no? Hindi man siguro natin ito ma-discuss ng isa-isa, mga kapatid ko, but on your own, I have given you the resources, okay? At saka yung guides kung ano ang approach nating gagawin pagdating po dito. Now, on the other side, itong urban approach naman sa mga syudad, ano po, sa mga developed countries kagaya ng Amerika, kagaya ng Japan, kagaya ng Europe, mga kapatid, ano po, kagaya ng South Africa, iba din ang kanilang mga need. So, pagdating sa mga programa on family nutrition, okay? At kung dito naman tayo sa ating kumbaga in our country level, ano po, yung urban approach, yun yung ating mga presentation, ating approach doon sa mga syudad. Sa Metro Manila, ano po, Cebu City halimbawa, o nandun kayo sa Isabela City, ano po, sa sentro mismo, ang mga tao doon siguro mga nag-aral, no? Mga teacher, mga professional. So ang approach sa kanila, at kung saan man kayong probinsya sa buong Pilipinas, yung mga kapital na mga syudad, mga kapatid, yun yung mga urban. Pero kahit sa mga urban, pag pumunta na kayo doon sa mga barangay, iba din ang siyang sistema ng buhay ng mga tao doon. Bagkus, iba din ang kanilang mga need, no? Iba iba ang need sa syudad in terms of social status ng buhay, ano po, yung kanilang kultura din, yung syudad na nabanggit ko, yun yung geographical location ng lugar. Okay? So, iba din ang approach. So, I have here about 14 topics, mga kapatid ko. Medyo marami ito. In fact, I am kind of worried. Kaya nga, mayroon akong ibang i-incorporate dito ng mga methodology ng ating pag-aaral para more or less hindi tayo maabutan ng tapos ng ating klase na hindi natin na-discuss yung lahat ng ito. Okay? So, granted na tayong lahat dito ay mag-overtime, mga kapatid. Okay? O gagawa tayo ng ating sarili na schedule. Hindi lamang tuwing Lunes na tayo'y titingin ng ating pag-aaral sa family nutrition, but during the week, mga kapatid, ano po, magkakaroon tayo ng siguro 1 oras man na araw-araw na atin itong titingnan. Alam ko kung gaano kabisi tayo dito. Ang ating mga oras ay talagang but if you like to master a thing, ano po, mga kapatid ko, then itong bagay na ito ay isa sa mga bagay na dapat nating i-master. So yung mga topics ay ito yon, fundamentals of healthy eating. Okay? What to eat and drink. Hindi nyo ito makikita. Itong mga topics na ito, mga kapatid, hindi nyo ito makikita kahit saan kayo pupunta. Kahit saan kayo maghahanap. Kasi po, ito ay nasa mga special courses lamang. Nagkataon lang po na nakuha ko ang course na ito sa Canada, sa Precision Nutrition. So, nagkaroon ako ng kumbaga po, nagkaroon ako ng access sa mga topics na ito at saka sa mga references. So, I am sharing this one to you. Pero yung paraan aking pag-share, mga kapatid, maya-maya sasabihin ko sa inyo, hindi dito sa ating platform, but we'll be having other platforms dito. Okay? So, the topics are the following. Fundamentals of healthy eating. Number 2, what to eat and drink. Okay? Then, creating perfect meals.
how to master meal preparation. Then number 5, preparing budget healthy meals. At yung ika-anim, mga kapatid, and towards the end, ano po, ito na yung mga topics kumbaga po yung nutrition in the life cycle o nutrition throughout human life cycle. Kasi ang life cycle ng tao, mga kapatid ko, actually, akin itong tiningnan. Dito ako medyo na busy during the past days kasi po bago sa akin kasi itong course na ito eh. Wala akong, mayroong sa ibang mga topics na incorporated but family nutrition na nakafocus doon, medyo gusto kong maayos ng mabuti. Para next time around, at saka kahit saan tayo pupunta, nakikita ko kasi ito'y magandang approach. Kahit sa mga churches, ano po, kahit sa mga communities, kahit sa mga barangay, sa mga bayan, kahit sa school, itong approach on family nutrition and meal management uh, is uh, is something that wherever you go, people will appreciate it. At tayo ay mayroong maituro sa mga tao na talagang maganda. That is what I feel. Okay? So yung nutrition throughout human life cycle, mga kapatid, it would start from nutrition during pregnancy. Kasi doon nagsisimula eh. Yung kalusugan ng tao nagsisimula kahit Mrs. White has mentioned it sa aklat niya na ano to, di ba? Yung child guidance na yung kalusugan ng sanggol sa sinapupunan hanggang sa kanyang paglaki, nakadepende yan kung ano ang kalusugan ng nanay habang siya ay nagbubuntis. I hope you get it right. Okay? I hope you're reminded kasi we have heard this point, this concern, mga kapatid, sa ating marami mga pag-aaral din sa loob ng ating iglesia. So nutrition during pregnancy. Then the second stage of life is from pregnancy doon sa infancy. At yung infancy, yun yung one year, no, na buhay ng tao. So from birth hanggang 1 taon, yun yung infancy na yan. Okay? Pagkatapos, sumunod po dito yung toddler. Yung toddler from 2 to 3 years old, mga kapatid. Yung kids naman, nutrition for kids, yun naman yung from 4 years old hanggang 8 years old. Yun yung kids, no po. Yung adolescent, yun yung from 9 years old hanggang 18 years old. Yun ang siyang stage. At actually yung adolescent, nahati yun sa dalawa. Yung pre-adolescent at saka yung older adolescent. Kumbaga po, mayroon pang ibang term na ginagamit dito, yung teen. Ano po? T-E-E-N. So, pre-teen, yun yung early adolescent from 9 years old hanggang 13 o 12 or 13, mga kapatid. O 12 years old. Okay? 9 to 12. Pagkatapos yung teenager na, okay? Yun na yung from 13 years old hanggang 18 years old. Now, ito namang adults, mga kapatid ko, nagsimula ito ng 19 years old hanggang hanggang sa hanggang sa 60, if I am not mistaken, up to 60 years old. Okay? Hindi ko ito masyadong sigurado but we will be reminded of this one as we move forward sa ating klase. Now, yung adults naman, nahati ito sa dalawa. Yung middle adult, at saka yung older adults, middle age, at saka yung ano ba 'yon? Middle at saka yung yung older adults, mga kapatid, na from 19 hanggang 30 years old at saka early adulthood, middle adulthood, at saka yung hanggang sa pagtanda na, actually. Yun ang sinasabi doon. So, nutrition for the adults, mga kapatid, atin itong makikita din as we move in our class. Then yung seniors,
nutrition during old age o doon sa mga seniors na. Pagka ikay 60 na and above, mga kapatid ko, yun na yung old age. Then also, I have added one more topic kasi mayroon dito sa rural approach, ano po, feeding the sick people. So mayroon tayo dito, nutrition when sick. Okay. Alam nyo, kahit yung pagpili ng, kumbaga po, pagpili ng topic, ano po, o paggawa ng ating topics, mga kapatid. Kasi uh, we'll be uh, we'll be encountering this one. Actually, doon sa ating training the trainers na seminar, yung binigay sa akin na topic ni Doc Ray ay all about ako'y malilimutin na talaga ngayon. Ano, yung project design, mga kapatid. Doon sa project design, okay? Doon maraming mga methodologies ng papaano tayo magturo. Okay? So, ang isa dito na ating ma-encounter pagka gumagawa tayo ng program, ano po, gagawa tayo ng program. So, pwede itong ma-incorporate doon sa ating trainers, nasa community na kayo, mga policeman yan, mga teacher man yan, mga community people man yan, mga kapatid. Topics on meal management and family nutrition, napakaganda. Hindi tayo dito ma-judge ng mga tao na tayo'y atin silang ginagawang mga sabadista or whatever. Kasi very scientific, ano po, at saka very basic, no? Human need talaga yung human nutrition at saka yung meal management. Kaya nga, ang mga tao, hindi sila magkakaroon ng isip, mga sabadisa ito, baka turuan lang tayo nito na bawal ang baboy, whatever. Kasi talagang, kumbaga, right away, they will embrace the program. Bakit, mga kabayan? Kasi doon pa lamang sa topic, Family Nutrition Seminar, ay kuha mo na sila. Meal management, how to prepare meals for the family, kuha mo na sila kaagad. Kaya kung atin makita dito, yung rural approach, napakasimple kasi mga taga-baryo ito eh. Feeding pregnant women, okay? Feeding babies, feeding children, feeding sick people, napakasimple. But when we go, okay, doon sa mga taga-opisina, yung medyo high-tech din ang dating ng ating mga topics, ng ating mga titles, kagaya ng how to master meal preparation, preparing budget healthy meals, hindi ba? Okay? Nutrition for kids, no? It is just the same feeding children, mga kapatid ko. But well, iba ang approach. Well, siguro tama na 'yan kasi marami na akong nabanggit. Pero bilang mga health promoters, health educators, mga kapatid ko, nandito ng lahat ng ito. Now, pagdating sa ating course methodology sa ating paraan, basically, course activities will include the following. Tingnan nyo, hindi ko pa natapos. Ano po? Ano yon? Yung ating Zoom class every day, every Monday. Okay? Every Monday evening, mga kabadid, na 1 hour lang ito. Okay? Isang oras lang. Okay? Now, aside from that one, I have incorporated a GC, a group chat. Okay? Okay. Mayroon tayong group chat. Nagkataon lang na itong group chat, hindi ko pa kayo na-add lahat. Siguro i-add ko dito si Sir Doc Ray could help us here. Okay? Everyone who is in the class, who is in this class, mga kapatid, maybe Doc Ray or sino ba? Sir Derek Nards. Derek Nards. Derek Nards, na siya nakakalam, paki-add na lang po lahat doon. Dito sa akin lang, mga kapatid ko, yung dalawang yung logos ang number 1 kasi ako'y nalilito na kasi kuminsan pagbukas ko na aking cellphone, 12 kaagad na na bagong message, puro libs. Ngayon, hindi ko alam kung ano ba itong libs nito. Kailangan na aking anuhan mo na yun. Akin mo nang para bang bubuksan tapos makita ko kung yun baga ay sa lifestyle medicine, sa administrator, kasi nandun din ako halos sa lahat. Ano po?
hindi na kayo malilito kasi sa ating klase, ang nakalagay logos, family nutrition mga kapatid ko. Then, okay, nandun na yon. So, doon, mayroon ko doon mga specific na mga instruction kung anong gagawin. Kung mayroon kayong mga tanong, mayroon tayong, halimbawa, hindi ako available sa ating Monday na klase, mga kapatid, doon ako mag-message at doon ko ipapasok. Kung hindi ako makapag-video, doon ko ilagay yung PowerPoint kung hindi kayo yung reference ng ating klase. So that would help us. But aside from that one, mga kapatid, I already have made a Google Classroom, okay? Classroom platform. Alam natin ng Google Classroom, di ba? Hello. Yeah, itong Google Classroom mga kapatid, pagka Tagalog ay Google Classroom, pero pagka mga Bisaya, Google Classroom, di ba? Yan ang ating wala naman kayong tumawa. Hindi naman kayo tumawa. Hello. Corny ano? Okay. Tama yun, Google. Google. Okay. So nag-open ako ng Google Classroom mga kapatid ko. Na doon sa Google Classroom natin, doon nakalagay, no, yung ating schedule hanggang May. Hindi ko pa ito natapos. Kumbaga nakabukas lang ako, pero during the week, ito yung aking tatrabahuin, ilagay ko lahat doon, pati yung mga lectures lahat, pati yung mga references lahat, pati yung ating mga quiz mga kapatid, doon din sa Google Classroom natin pupuntahan. At yung lahat ng inyong mga assignment, ano po, kasi gagawa kayo ng project proposal. Gagawa, simple lang, hindi naman mahirap, no po. Meron akong ibibigay din sa inyo na sample na project proposal, ano po, na itong proposal na ito, kakanda kayo ng isang family nutrition seminar sa inyong lugar at nandun ang lahat. Nandun na yung overview, nandun na yung needs assessment, nandoon na yung objectives, nandoon na yung methodology, nandoon na yung implementation, at saka yung evaluation. Alam ko po, lahat kayo na nandito ay kasama sa Training the Trainer. So, I am also incorporating yung ating Training the Trainers na program ni Doc Ray dito sa ating klase ngayon in terms of you will be required to make a proposal mga kapatid ko. Well, maybe you will implement that one later on. Okay, so you can evaluate, you can give some reports, but this one will help us. Makakatulong. Ano po? Paano makakatulong? Ito mga kapatid, maghintay kayo sa Sabado ng gabi kasi sa Sabado ng gabi, didiscuss ko yung project design methodology dahil sa nandun din yung mga bagay-bagay na yan. Ano po? Okay. So tatlo ito mga kapatid ha. Yung ating Zoom na klase, yung ating group chat, at saka yung ating Google Classroom. How to go to our Google Classroom, yung ating group chat, nandun yun. Ipapadala ninyo sa ating group chat yung inyong mga email address. Ano po? At yung inyong email address mga kapatid, once na nakita ko na, I will send the link ng ating Google Classroom, then you will open the Google Classroom mga kapatid and you will be inside the class. Okay? Now, once you are inside the Google Classroom, mga kapatid ko, well, you can come to the class anytime you want. Hindi lamang tuwing Lunes. Anytime you want, as long mayroon kayong panahon, you can complete all the requirements. Once nandoon na yung lahat ng mga nakalagay, week by week hanggang sa May kung lahat na ngayon, you can move forward. Pwede ninyong, kumbaga po, tapusin ninyo kung gusto niyo tapusin ng lahat in about a month's time, itong lahat ng ito. Okay? Siguro later on, kaya ko po ito ginagawa, I don't know, mga kapatid ko, if dito sa ating pag-aaral, when everybody, lahat ng mga professor, and everybody in this class are professors as well. Di ba? Di ba? Lahat kayo professor. At ako'y natutuwa na nakikita ko na pagka linggo, lahat kayo nagtuturo mga kapatid doon sa mga bagong mga estudyante. And
kumbaga po, nakikita ko itong Logos Doc Ray, ito'y pagdating ng panahon, in about a year or 2 years time, hindi ko alam kung papaano mamimit natin ang needs kasi lalaki itong school na ito kung ganito ang sistema natin parati. Pero pagka lahat ay mga professor, tayo nagtuturo, kung ating alam paano gamitin, siguro si Sir Nards, ano po, could kind of do uh, a workshop on how to use the Google Classroom, and every professor can take advantage of the Google Classroom, mga kapatid ko. It will make our life easier in Logos. It will make our teaching a lot easier in Logos at magkakaroon tayo ng talagang quality na pagtuturo. Sabagay, ito kasi ng ating style ngayon, hindi natin alam kung yung iba'y bukas lang pero tulog na. Gaya ako nung Sabado, nakabukas. Abay, mayroong biglang tumawag, di kausap ko na. Abay, hindi ko na, nalimutan ko na yung laptop ko, nandoon na. Ay di nabuksan ko, mga alas 11 na, ay di tapos na. Pero wala ako dun sa klase, and that happened to me, and that can happen also to all of us, no? Nakabukas lang, but we are not around. We are not actually participating, listening to the lectures. Ano po? At who knows, di ba? Mga kapatid. But gusto ko lamang, ano po, na tayo dito, bilang mga anak ng Panginoon, nagtuturo tayo, nag-aaral tayo, na talagang, natutunan natin ng lahat ng ito. Okay? Kasi seryosong ating natutunan ng lahat ng ito. Dahil sa darating yung oras, mga kapatid, na pagka sumabog ang bulkan ng Philsapa, sumabog itong Philsapa, itong DICC, ng lahat ng region ng buong Pilipinas, active ng lahat at magtuturo tayo. Mahirap, mga kapatid ko, napakahirap. But once na intact ang ating Google Classroom, bawat professor at bawat magtuturo din sa bawat region, later on, kung puputok yung vision ni Dr. Ray dito, mga kapatid, this will make our life easier. Of course, it is hard in the beginning. Pag nagsimula ka ng course at inaayos mo yung iyong klase, gamit mo yung group chat. In fact, nung ako nasa IAS, I tried a lot. Ginamit ko yung Messenger, ginamit ko yung Facebook, mga kapatid, bilang modality ng aking pagtuturo. At tinuro ko din yun sa iba. Nung dumating na yung ibang mga programs, kasi ang IAS kasi meron talagang binabayaran na program, so madali. Pero hindi naman tayo kayang bumayad. Pero itong Google Classroom, ito ay libre. At baka sakaling meron pang iba na libre na, mga kapatid, we can take advantage of this one and can share this to everyone. Ang ating kailangan lang dito, yung ating email, yung ating Google Drive, na doon lahat ng ating mga materials, teaching materials, at saka yung Google Classroom, na doon natin ilalagay ang lahat ng link, mga kapatid ko, galing doon sa ating Google Drive. Okay. So, ito yung ating methodology. Now, going to the references, itong ating klase, itong lahat ng ito, mayroon akong reference lahat nito, mga kapatid. Hindi ko pa nagawa lahat, pero gagawin ko ito sa aking Google Drive, doon sa aking email na Logos, di ba? Inyo nakita itong email ko, delatorigion.logos@gmail.com. Ilagay ko dito yung aking lahat ng references, maybe one folder on family nutrition and meal management, at doon ko kukunin, mga kapatid, at isi-share ko dito sa ating Google Classroom. Kaya nga siguro in about a week, up to about 2 weeks, mga kapatid ko, nandun na ito lahat. Pero yung ngayong linggo na ito, siguro bago mag in 2 to 3 days, inyo na ito makikita. And I hope everybody can be there na and can participate. Kung dito hindi kayo nagka-participate,
doon sa ating Google Classroom, mga kapatid ko, you will be participating because doon kakaroon tayo ng grado. First time na ako ay magbibigay ng grado sa ating course na ito na Family Nutrition, mga kapatid. At yung ating grado, I will determine later on kung paano ang ating grading system dito. Okay? So ito yung mga references, ha? O, lahat ng ito. Itong rural approach ay nandito na lahat. Nakalagay ito sa number 4. Okay? Number 4. Family Nutrition Guide 2004. Ito na yon. At ito namang sa urban approach o population ng family nutrition, mga kapatid, ayusin ko po ito, but I'll be sharing all the materials doon sa lecture. Okay? Dito, lahat, no? Maya-maya, makikita ninyo yung isang sample ko dito na po. Ito namang nutrition in the life cycle, mga kapatid. Ito nakalagay dito, di ba? Nutrition in the life cycle 2024. Kaya nga, very recent itong mga references na nakita ko. 2022, pagkatapos sa 2023, 2020, number 4 ay 2004. Ito lang yung pinakahuli, pang rural. Ito namang nutrition in the life cycle, the very latest, mga kapatid, 20 hanggang 2024. Nandito lahat ito. Okay? Kaya nga no, at saka itong mga link na ito, pagka inyong i-click, nakikita nyo, ha? Yan. Pagka inyo ito i-click, mga kapatid, dadalhin na kayo doon sa site mismo. Kaya nga, madali na lamang ito. Okay? Madali ito para sa atin. Okay, so ito yung mga course requirement. Hindi ko pa ito natapos. So mayroon tayong mga participation, class participation. Mayroon tayong mga reading assignment. Ano po? Magkakaroon tayo ng yung family nutrition program proposal. Okay? At yung mga field experience din later on, at magkakaroon tayo ng mga exam, no? Hindi naman ito, example ko lang ito, but this can be, mayroong mga percentage bawat isa, at lahat ng ito nandoon sa Google Classroom, mga kapatid. Okay? Lahat ito. So, guidelines for assigning our grades, nakalagay din yan dyan. Ano po? Base kung paano magawa. Then, week by week, ito yung mga programs na mayroon tayo natin pong gagawin. Okay, so hindi ko pa ito natapos lahat, but soon atin itong matatapos, mga kapatid. Okay. Now, pupunta tayo dito sa ating unang lecture. Okay? Ano itong unang lecture? I got this one from the course where I attended. Okay? I work for this program for about a year. Halos ako'y nagbayad ng $1,200. Okay? For the year's program, mga kapatid, from the Precision Nutrition. And one of the topics that I found, no, na incorporated doon sa classic ko noon is the fundamentals of healthy eating. Kumbaga po, food secrets that change lives. Actually, itong food secrets that change lives, available din sa internet. Pero hahanapin ninyo. But when you type the title, Food Secrets That Change Lives, mayroon kayong makikita right now about 4 lectures na available dito, mga kapatid ko. Okay? Sabi ko lang to sa inyo. And the very first topic is about the fundamentals of healthy eating, or the basic concepts of healthy eating. Okay? Now, some of the topics that some of the content, no, dito sa fundamentals of healthy eating, mga kapatid, na-discuss na natin doon sa ating unang part 1 ng ating nutrition science na course. Okay? Now, dito sa fundamentals, we'll be looking into 5 principles of healthy eating according to what evidence has shown. Kumbaga po, according to science. So, hindi lang ito basta nakalagay sa libro, kundi ito talagay evidence-based, mga kapatid. Kung ano yung problema ng mga tao sa syudad, no? Ano po? Ito yung ating itatackle dito.
So, we'll be looking into 5 principles, universal principles, mga kapatid. Pag sinabing universal, um, basically, it works on anybody, okay? And everywhere, okay? It can be urban, it can be rural, it can be Doc Ray na pwede sa synthetic at saka Doc Lea na hindi pwede sa synthetic or whatever, okay? Yun ang siyang ano. So ito yung universal principles of good nutrition according to science. Now, to start with, I would like to look at this question. And the question is very common. Okay? Is wine bad for you? Okay? Or dito ang binabanggit na wine dito ay talagang mayroong alcohol talaga. Is alcohol bad for you? Kasi biblically speaking, yung binanggit na wine doon mga kapatid ay ang ating concept doon, ito ay grape juice. Ano po? Pero kahit sa Biblia, controversial pa din yung topic about wine. I know you will agree with me. Okay? Siguro we can consult our professors in Hebrew, Professor Billy, and also maybe our professor in Greek, Professor Doc, sino nagtuturo sa ating Greek? Ang kapitbahay. Doc Agustin. Okay? Kapitbahay ko yun sa Ayas eh. So, okay. So mga kapatid, yun, di ba? So why? Kasi maski sa Timothy, sa aklat ng Timoteo, ang sabi ni Pablo doon, don't drink a little wine for your stomach. Siguro pagdating sa lifestyle medicine, we will find out that about 70% mga kapatid ng ating immune system is based on our gut. Kabagay, kondisyon uh, ng ating GI tract, gastrointestinal tract. Yung ating colon, kasi mayroon tayong naririnig, mayroon tayong nababasa, napag-aralan, yung mga leaky gut, na yung ating kinakain natin, pero nawawala pagdating sa ating colon kasi parang may mga butas yung ating colon. So, they are not absorbed properly. Di ba? Kaya nga mayroon tayong mga lactobacillus, no po? At saka mayroon pa yung ibang mga bagong pinopromote ngayon mga kapatid pagdating sa healthy digestive system or healthy gut, no? Gastrointestinal tract mga kapatid ko. So pagdating sa wine, which the issue is kind of controversial, pero hindi sa mga sabadista, no po? Kabaga po, haharap kasi tayo doon sa maraming mga tao. Talagang maraming magtatanong, bakit bawal, bakit ganoon? Sabi nga ng, kumbaga po, bawal uminom pag ikaw ay nagmamaneho at nag-ooperate ka ng mga mga heavy equipments, bawal ang uminom kasi delikado yung mga aksidente. Pero sabi din dito, in wine comes from grapes mga kapatid. Look at my cursor, ha? Wine comes from grapes, and grapes contain health-promoting phytochemicals. And we are working on a master's program in phytoscience. So, we're being taught by Professor Aris about phytochemicals, phytoscience mga kapatid. And yun na yung mga paliwanag ng iba. Grapes contain and the wine are coming from grapes. Okay? And what more? Might be a person who has the ability to enjoy it while kumbaga po yung promotion talaga globally is drink in moderation. But for us Seventh-day Adventist, yung ating promotion mga kapatid, not to taste, not to kumbaga po not to see, okay? Not to touch kasi yun ang siyang prinsipyo ng anong tawag dito? Prinsipyo ng temperance. Isa pang if we move forward from wine to coffee, 'di ba? Nung kami nagkaroon ng mission trip sa India,
Okay, nasa ayos pa. We conducted a sabay-sabay na crusade sa Mizoram State. Parang bundok ito na malapit sa Myanmar, mga kapatid. Yung church na, yung mga simbahan doon, yung mga babae, mahilig silang mag-makeup, mag-cutics, ano po. Pero I have learned from that place, kung ikaw iinom ng kape, when you'll be found drinking coffee, it is a ground for disfellowship. Talagang i-disfellowship ka talaga. Ganoon sila ka-stricto. Kasi ang kanilang mga binabasa ay yung mga councils on diet and foods, ano po. Pero ngayon, just about last week, I was looking into the diet ng mga Blue Zones. Kasama ng Blue Zones, alam niyo yung Blue Zones, mga kapatid? Hello? Hello? Okay, 9 Yes, o'clock Prof. na. Yes, Doc. Yeah. Lumalinda. Okay. Dito na ako tatapos na po kasi alas 9 na and we are signing off 9 o'clock, mga kapatid. So, yung Lumalinda, isa lang yun sa lugar ng Blue Zone. Okay? At ang pinopromote ng Blue Zone sa Lumalinda ay drink a lot of water, about 8 to 10 glasses of water every day. Pero according dun sa report, share ko din to sa inyo, mga kapatid, no? Ito ang Blue Zones diet, ano po, why people are living more than 100 years. Abay, nagulat ako. Yung mga taga Sardinia, yung mga taga Okinawa, kung saan pa yung mga Blue Zones areas, mga kapatid, one common lifestyle practice that they have is that they are heavy drinkers of coffee. Sabi ko, nakakahaba ng buhay yung kape. Sabi ko, matindi, ano po. Well, ano lang yan, ha? Mga kapatid, wala ako ditong tinuturo na pag-open lang yan ang ating isipan. I am just encouraging everybody to really study. Pag-aralan natin, dapat higit tayong mga Adventist, mga kapatid. Kabaga po, marami tayong mga health concepts, no, teachings, ano po, na kaminsan ng mga tao, they frown at us and we have to defend our stand. Bakit mali ang alak? Bakit mali ang ganito, ang kape, mga kapatid? We have to defend. Okay? So what nutrition concepts can you really be confident about? Kaya nga, looking into fundamentals in family nutrition, mga kapatid ko, baga po'y may mga bagay na ano ba talaga? Okay? Nalilito tayo. But these five evidence-based. Bakit evidence-based, mga kapatid? It is because there are so much studies about them. Quantity. Ito na yung how many studies that does it take to confirm a nutritional claim? Ito dapat ang ating panghawakan. Paano natin masasabi na ito'y totoo? Na ito'y dapat na gawin at ating ituturo ng walang pag-alinlangan, mga kapatid? It is because on the basis of quantity, no? Ito na nga sabi dito Truth is, nothing in science is ever completely certain, but we can get pretty darn close by weighing 5 main factors. Kabaga po, ang science kasi pabago-bago Hindi natin tiyak. Ito ngayon, bukas ay iba na, mga kapatid ko. Okay? But we can be really sure of something based on based on 5 main factors. Number 1, quantity. Kabaga po, research quantity. There are so many studies, hundreds of studies about it. Okay? Ikalawa, quality, mga kapatid. Yung mga studies na yan, hindi gawa sa Sipaway o gawa sa Bantayan Island o gawa sa Hulu-Sulu kundi ito, buong mundo, halos bawat kontinente, bawat bansa, mayroon silang mga studies na ginawa sa mga university. Okay? Kaya nga pagka nag-aaral tayo, huwag kayong kumuha ng reference sa mga .com. Kasi yung mga .com, karamihan, nagbibinta yan ng mga produkto. Kaya nga, bias, mga kapatid. Pero yung mga .edu na mga references, pagka sinabing .edu, education,
Yun yung mga research galing sa mga universities, educational institution. Pag sinabing .gov, yung inyong reference galing sa .gov, ibig sabihin government. Ito yung mga pag-aaral research galing sa mga universities, mga kapatid, ipinasa doon sa gobyerno, inaccept ng gobyerno, at ito ang ginawa nilang guidelines sa buong bansa. Kaya nga .edu, .gov, mga kapatid, at saka yung yung mga .com, hindi gasino, ha? Okay. So .edu, ano ba yung mga ano na yon? Mayroon pang isa eh. Okay. Pero mayroon ding mga .org, okay? Kasi yun eh. .com, .org, ang pagka-org, organization yan. .edu, education sa mga schools. .gov, government yan. Pagka-organizations, meron mga organizations, medyo ingat-ingat tayo. Kasi yung WSO.org yan, okay yan. Pagka-global na organizations, okay yan. Pero mayroon ding mga nagsusulputang mga organizations, mga kapatid ko, na sila ay biased din kasi meron silang binibintang mga produkto. So, sila ay gumagawa ng mga studies na yung resulta ay pabor sa kanila. Kaya ngayon ang problema eh. Ah, ang statistics ay minsan ay magulo, ang mga research ay magulo. We have to be smart. Kaya nga, quantity at saka yung quality, mga kapatid. At nakalagay ito sa mga respected, peer-reviewed journals. Kaya nga yung mga journals na galing sa mga institutions, universities, mas okay yan. .gov, mas okay yan, mga kapatid. Hindi yung gawa-gawa lamang ng sino man. Okay? Gawa ng logos. Ngayon siguro baka alanganin pa. Ano ba yung logos na yan, logos na yan, limbs na yan? Alanganin pa tayo. Yung mga tao ayaw magtiwala kagad. But later on, pagka gagawa na ang logos, ang limbs, ang LCMs, mga kabadgo, ng talagang quality na mga research, then we can be proud of ourselves. Okay? Di ba? So maganda yan. At talagang makarating na sa Israel lahat at magaling nang magsalita ng Hebrew at saka Greek at maipaglaban yung ating mga kapatid ko, maganda na. Siguro natapos natin ang ating mga degree, medyo simple lang, hindi masyadong, kumbaga, na-evaluate tayo. But, mga kapatid, pagka itinuro na natin yung ating pinag-aralan at ating itinuro sa ibang klase na yon. Kasi pagka ginawa mo na yung pinag-aralan mo, you have not only relearned, but you have learned well, mga kapatid, okay? That particular topic. Okay? Tapusin ko lang ito, ha? So yung quality, mga kapatid, mayroon ito. I'll share this one. Pag narinig yung okay. Scope, pag sinabing scope, mga kapatid ko, kumbaga po, mahabang panahon yung pag-aaral. Hindi lamang kahapon lamang nagkaroon ng resulta at pagkatapos isinashare at naniniwala tayo, medyo malabo yan. Dapat yung pag-aaral, the scope is about 10 years or 20 years or many more decades. Kaya ngayon, okay. At saka consistent. Yung resulta ng research ay consistent at universal, mga kapatid. Sinabing universal, studies have looked at how a nutrition concept affects different types of people under different conditions in different geographical locations. So cultural, geographical locations, socio-economic status ng mga tao, universality, yun ang ibig sabihin. So, kumbaga po, mayroon tayong malaking tiwala. Pagka yung ating pag-aaral ay galing sa maraming mga pag-aaral, quality na mga pag-aaral, ay ito ay ang scope nito ay mahabang panahon na talagang epektibo, consistent, yun talaga ang resulta parati, at ito'y sa sulok man ng mundo ay ganoon ang resulta, mga kapatid, then tayo'y malakas ang loob, haharapin ang namang bagay. Okay? So, ito yung 5 universal principles. Itong ating topic ngayon on fundamentals. Okay? Fundamentals of healthy eating. Good as tapos na ito.
Kahit hindi ko pa ito natapos ma-discuss mga kapatid, pero ngayong week na ito, it is good as finished. Kasi maya-maya, doon sa ating chat group, once na naipasok na ni Sir Nards, ano po, Prof. Nards, ang lahat ng estudyante, mga kapatid ko, then I'll send itong reference at isi-send ko na yung link doon sa ating Google Classroom. And during the week, mga kapatid, you can continue on reading what I have not discussed. Okay? Then I'll just be asking maybe a question or two at sasagutin nyo doon sa ating Google Classroom, mga kapatid ko, at tapos ng lahat ng ito. Kumbaga po, during the week, tapos ng lahat. Ito yung setup na bago na aking i-introduce sa inyo. Ano po, para kahit man wala ako or mga kapatid, tuloy-tuloy ang ating klase. At kayo din po, na lahat na sa klase, mga professors din, you can also do likewise. Okay? At sa inyong mga klase, do the same mga kapatid, and we can bring our education in logos into next level. Ano po, na talagang mga kapatid ko learning kasi nag-aaral tayo ng ng training the trainers. Yung learning talaga na quality talaga mga kapatid. Otherwise, salamat ng marami. I have gone 11 minutes more from my time. And thank you very much for staying by me. Salamat po ng marami mga kapatid. Meron kayong any reaction from you before we end the class? O mayroon pa tayo, Prof. Aris, na isa pang klase after this one? Doc, Yeah, Doc Ray, yes. yung tungkol sa ano ba, tungkol sa coffee, nakabili ako ng tinatawag nilang healthy coffee, no? Opo. Oo. Kasi healthy coffee daw eh. Aha. Tapos, nag-hyperacidity ako Aha. sa coffee na yun. Pero ang iba, hindi naman po nagkaka-hyperacidity. Maganda naman yung ano nila. Okay. Ano kaya ano kaya ang ah, Dahilan. kasi ibig Cause. sabihin, kasi ang sabi, ang ano daw, kahit mga doktor, nagsasabi naman talaga na ang coffee is nagpapataas ng anong tawag doon sa Hypertension. acidity. Yeah. Acidity ba? Yeah. Acidic kasi ang coffee. O acidic. Pero Opo. bakit ang iba nakaka-endure naman eh, no? Mm. Tapos yung ano ko, yung mayroon akong auntie din na pag hindi siya nakakainom ng coffee, parang nininervyos tuloy siya. Oo. Okay. Oo. Pero pag nakakainom siyang coffee, nakakumakalma yung mga nerves niya. Tama po yun. Mayroong iba pagka Tapos, nainom ng kape, nini, hindi nakakatulog. yung iba magandang tulog. Yung iba magkakatulog. Oo. Tapos, may nabasa din ako, ewan ko kung sa caffeine yun o sa alcohol, yung experiment doon sa spider, nabasa mo rin yan, Doc, o video ba yun? Yeah. Yung Ano yan? spider, Matagal na yung yun. spider, Presentation ng New Start. oo, matagal na yun. Oo, kasi ano pa ako teenager pa ako noon eh. Yeah, No? pinainom Ah, ng spider ng caffeine in tapos 2 cups. Kumbaga yung content ng caffeine sa 2 cup. nag-erratic yung yung Oh, pagtahi niya sa kanyang oh. sa kanyang spider's web. 3, 4 na araw bago siya nakagawa uli ng magandang web. Pero sa first day, hindi na siya makagawa at para siyang lasing. Oo, yun ang Okay. Ganito, Doc Ray, yan. Yung mga so healthy ang coffee, ano ko naman doon, Doc, iba yung response ng spider kaysa response ng tao. Parang oh, ganun lang din siguro. okay. Na hindi natin talaga mako-compare na dahil
dahil erratic yung sa spider, ang tao din magiging erratic din. Kasi depende yun sa ano eh. Depende Okay. sa response talaga siguro ng katawan. Oo. Kasi ako hindi naman ako, kahit healthy coffee pa yung nabili ko, As, eh, ako muna ang tinisting ko eh. Actually, nirebrand ko yun eh. oo. Nirebrand ko yun kasi gusto kong ibenta. No? Oo. Magbenta. Eh, hindi ko na itinuloy kasi hindi ako makapagbigay ng magandang testimony sa sarili ko eh. Mayroon Kasi ako doon testimony din yan. hindi Matinding man testimony. gumandang pakiramdam ko. Oo. Mayroon ako, Doc, isa ding pangyayari. Mayroong product noon na sikat yung Lean and Green. Para bang yung ano to, yung green coffee na nakapagpapayat. Networking yun. Ay ako napasama kasi mayroong isang pastor na talagang kulit na kulit. Ako talaga hindi tinigilan. Hanggat sa nakapag-invest ako ng akaunti, ako aking distribute ko yon kahit mga sabadista, ano po. Abay, ang common talaga na complain nila, once pagkatapos uminom ng kape na yon, nagka-tremors. Dinala ko sa clinic ng AUP. Yung isang nurse doon, talagang nagka-tremors talaga. Abay, tinigilan ko na. Kasi hindi ako makakapag ano eh. I don't have any good testimony doon. Tinigilan ko na. At laking logi ko noon, Prof. Aris, doon sa Lean and Green na coffee na yan. Pagdating sa kape mga kapatid, marami akong karanasan. Yung mga healthy coffee na dumarating, marami yung mga gumagawa noon. May kape talagang laman noon, pero hindi nila nilalagay sa label. So mayroong deceit ka kaunti. Kaya mag-iingat tayo doon. Ano po. Pero per se, yung kape kasi ay, o yun ang yung sabi natin kanina, marami yung phytonutrients. Personally para sa akin, no? Ayoko maging hypocrite mga kapatid. Nung ako'y nasa Isabela, nag-drive ako, I started drinking itong mga caffeinated drinks, yung mga Red Bull. Ay talagang 24 hours, 48 hours na ako nanginginig. Matindi sa akin. Tinigilan ko. Hindi kasi maiwasan. Pagka ikaw nag-drive, inaantok talaga. Dapat makarating. So, uminom ka ng kape. Then I also drink itong mga 3-in-1. Aba, matindi ang ano niyan, ang withdrawal syndrome sa akin yan. Pag ako uminom niyan, kahit isa lang, nasa siya, ano, about after 3 days, mga kapatid, sakit ng ulo ko. Maghapon ng sakit ng ulo hanggang sa para ako magsusuka at hanggat sa mag-withdraw yan. At kung ayaw kong to undergo yung process na yon, iinom ulit ako ng 3-in-1 na coffee at naalis. Otherwise, inom ako ng paracetamol para matanggal ang sakit ng ulo at ako'y makakagawa. Otherwise, hindi ako makakagawa. Tinigil ko na din yun. Kahit ako nag-drive, ano po, tinigil ko yun. Hanggat sa itong mga anak ko nag-medicine sila, at nagadala sa bahay ng kape, ako'y galit na galit. Galit na galit talaga. Kaya ako'y ayoko na mayroong kape sa bahay. At alam mo niyo naman, mahirap makipag-discussion sa doktor eh. Ito mga anak ko, mga doktor na ngayon, 2 doktor na anak ko, iniharap nila sa akin lahat ng mga studies, lahat ng mga podcast. Daddy, pakinggan mo ito. Ganito, itong sabi, ang kape talaga. Um, hanggat sa yung mga coffee bean talaga, na bumibili yung anak ko ng gilingan, pagkatapos mayroon yung ibababad mo yung kape for a certain period of time, tapos iinumin mo yan na yun lang talaga. Walang creamer. Mayroong mga creamer ko minsan, yung mga non-dairy creamer, pero I doubt pa din doon sa mga non-dairy creamer. Lalagyan mo ng dairy, ng gatas, ano po, lagyan ng asukal. So I come to the point na gagawa ko ng ganito kasi talagang pag ako'y nag-drive, napakahirap. Gabi, masarap mag-drive sa gabi kasi walang traffic. Pagka-araw, pupunta ako ng Infanta. Umabot ako ng 5 oras. Pagkagabi, half that time. Mga 3 oras lang mga kapatid. So, pagkagabi, inaantok ako, I have to stay awake. Napansin ko, yung coffee bean at walang creamer, lalagyan ko lang ng accounting stevia or brown sugar mga kapatid ko. At pagkainom ko yon, wala akong anumang symptoms na nararanasan. Ang Maganda sa creamer akin. kasi, Doc, ang creamer kasi pati ang sugar ay
mag ano yan sila mas tataas yung acidity. Yan. Kaya nga si Doc Ray, pag inom ng healthy coffee, kasi may asukal yan eh. May creamer yan. So talagang, at saka isa pa dito na factor, Doc Ray, ang tao hindi pare-parehas. Mayroong mga tao na matibay ang pangtunaw. Kumbaga sa layman na language, matibay ang tiyan, ang pangtunaw. Na kahit anong inumin, walang problema ako. Matibay ang pangtunaw ko. Alam mo nyo eh, mahinayangin ako eh. Minsan kami ay punta ng Infanta, duty si Mrs. Ano po. Ngayon, may ginawa ako noon na avocado shake. Nilagan ko ng gatas. Kinuha ko sa ref. Pagtingin ni Mrs., panis na. Ay sabi ko, maniwala ka panis. Akin na. Ininom ko yun. Ay mukhang panis na nga, masim-asim na. Pero masarap pa din. Ay sabi na, Daddy, mamaya magtataik ka, sabi ng anak ko. Abay, dumaan ng isang araw, 2 araw, wala nangyari sa akin. Kaya nga binibiro nila ako, yung tiyan ni Daddy, matindi talaga yung tiyan. No? Mayroong mga tao na ang kanilang GI tract ay talagang matibay. Pero mayroong mga tao na mahina yung kanilang GI tract. Maybe, Doc Ray, ang inyong GI tract sa ngayon ay hindi ganoon kalakas. I'm sorry. Ano Si, po? si Doc Aris, nagpadala sa akin ng isang bote ng decaffeinated coffee. Aha. Oo, yung isang jar talaga. Jar ba 'yon, Doc? Yeah. Yung pinadala mo sa akin, yung decaffeinated. Aha. Yes, Doc. Yes, Doc. Jar 'yon, jar. Basta isang sabi Bisaya garapon, Garapon, no? yeah. Garapon jar. Okay. Ang problema doon sa product ni Doc Ares, madaling maubos. Hindi, yun lang ang problema ko doon. Hindi naman ako nagkaroon Hindi ng ka acidity. nag-hyperacidity, Doc. Oo, hindi ako nagkaroon ng acidity. Ah, Ang para problema ko maubos lang yun, doon, ang problema ko, madaling maubos at hindi na nagpadala uli. sunod na ipadala, isang drum. Isang drum. Yan lang Okay. ang doon. O meron siyang na siguro konti lang yung decaffeinated daw yun eh. Ewan kung gaano ka decaffeinated yung Doc Aris. Pero totoo naman na hindi ako nag ah, nagkaroon ng hyperacidity doon. Hanggang Yes. naubos na lang. Kasi Okay. maliit naman din nga garapon yung ipinadala eh. Ganito kasi, Doc Ray, pag ang katawan natin makapansin agad tayo ng acidity, minsan kasi may ano sa pancreas kasi hindi na siya makapag-produce ng bicarbonate. Ang bicarbonate kasi ayun siya ang neutralizer ng mga acidity sa ating katawan. Yung pinapasok sa ating yung kinakain natin, yung mga lalo na sa mga coffee, yung milk plus sugar. So agad mag ano 'yon, tataas agad yung acidity. So yung pancreas, isa din hindi lang insulin ang inano ng pancreas, pati din bicarbonate. So yun ang neutralizer din ng ating katawan. So kung hindi na siya masyadong mag-produce, so minsan isang intake lang or kahit konti lang ang inumin. So agad mapapansin mo na nag-acidic reflux ka na. Yung mag-ano ka ng mapait. So ibig sabihin, bumaba yung neutralizer sa katawan. Okay. At least, Okay. So, sige Doc. salamat. Ano po, ganda ng ating Opo, diskusyon. hanggang sa sunod naman, wala ng time eh. Okay. Sige po. So, thank you very much, mga kapatid. So, mayroon pa tayong Doc klase sa John. susunod. O, akin ang binibigay sa ating facilitator ng ating program kay Prof. Aris. Sige, sir. Go ahead.